Ayun, magandang araw po mga idol at mga kababayan. Pag-usapan po natin ngayon itong magkaibang bersyon ng panukalang batas ng Senado at ng Kongreso. So, yung inihain pong batas yung panukalang batas po ng Upper House, ito nga po yung Senado at ng Lower House, ito po yung Kongreso. So, dito muna tayo sa Senate Bill 2816. Ano ba yung nilalaman nito pong panukalang batas na ito na inihain po ng Senado? Na yun nga po ay pasado na at sumang-ayon na po yung 22 na senador. Ito po yung nilalaman. Oh, 4 na taon ang termino ng mga barangay at SK officials at iurong ang 2025 BSKE sa taong 2027. Yan po yung sa Senado. At dito naman po sa Kongreso, yung House Bill number 11287. Ito po yung nilalaman. Pero ito po ay nakabinbin nananatiling nakabinbin Ito po. Ang version po nito ay itinatakda ang 6 na taon termino. So, 6 term mga idol para sa barangay at SK at ang eleksyon ay imumove imumove at gagawin sa 2029. So from 2023 kasi noong 2023 po huling nagsagawa ng barangay at sangguniang kabataan. Magbibilang lang ho tayo ng 6 from 2023 hanggang 2029. So 6 na taon po 'yon. So ngayon, yan po ay ang sabi po ni Attorney Makalintal, yan po daw ay unconstitutional. At sabi nga po ni nitong si Representative ni Congressman Panaligan, dapat daw yung nilalaman ng yung subject daw po ng isang bill ay dapat isa lang. Pero kung mapapansin niyo mga idol dito sa panukalang batas mapasenado man o mapakongreso, kung mapapansin niyo kahit hindi po sabihin nila na ipopospone nila yung December 2025 election, ay ganun pa rin yung magiging kahinatnan. Mapopospone pa rin bagamat hindi po nila direktang sinabi. Kasi ang title po nila ay ito po, to fix the term. Ayusin daw yung termino. Yun po yung kanilang title. Pero yung nilalaman nitong kanilang inihaing panukalang batas, ito po, extend the term of office of the incumbent barangay official. So, yung mga kasalukuyang nakaupuan ng mga barangay officials ay mananatili. Yun po yung nakapaloob sa panukalang batas na inihain po nila. Dito nga po sa House Bill number 11287 ay 6 na taon ng termino at sa Senate Bill naman ay 4 na taon. So, yung pangalawa po ay postpone the December 2025 barangay election. Bagamat hindi po direktang sinabi na mayroong mayroong postponement, ay ganun po yung kahihinatnan So, sabi po ni Congressman Panaligan, dapat daw yung isang bill dapat yung subject lang daw ay isa lang. Isa lang yung subject. Pero kung mapapansin nyo dalawa po ito po, to extend the term of office of the incumbent barangay official at postpone the December 2025 barangay election. So, nagiging dalawa po yung subject Kasi kung i-extend po nila yung termino ng mga kasalukuyang nakaupo, nangangahulugan na walang eleksyon na magaganap sa December 2025. Nakukuha nyo mga idol?
Kahit hindi man po nila direktang sabihin na ipo-post po nila yung December 2025 election, ay ganoon po yung kahihinatnan. Ang sabi nga po nitong si Attorney Makalintal ay ang batas daw na ito ay panlilinlang. Nililinlang nila yung mamamayang Pilipino at inaalisan ng karapatan para pumili ng mga barangay officials. Kasi pagka in-extend po ng batas na ito, ng panukalang batas na ito, na naglalayong i-extend nga po yung termino ng mga barangay at SK officials, ay wala pong magaganap na eleksyon. So nangangahulugan na sila lang yung mga gumawa lang ng batas, sila lang yung nagkaroon ng karapatan para pumili. Inalisan nila ng karapatang pumili ng mga barangay official yung mga mamamayan Pilipino. So ganun po 'yun mga idol yun pong Senate bill ay aprobado na pasado na po sa mga senador at ito pong House bill ay pasado na rin sa ikalawang pagbasa. Hinihintay na lamang po yung ikatlong pagbasa at yung final reading at pagkatapos po noon ay dadaan po sa bicameral. Ibig sabihin po yung pag-uusapan ng mga senador at ng kongreso kung ano ba talaga yung batas, kung ano ba yung the best na batas. At pagka nakapili po yung Senado, kung ano po yung kanilang napagkasunduan na talagang maging batas, ay lalagdaan po ng Pangulo. Ganun po yun mga idol. Ganun po yung proseso. Dadaan pa po yan sa BICAM. So, ang tanong, maihahabol ba mga kabayan itong bill na ito na panukalang batas Ito po. Kasi ito po basahin ko We only have until June 13 bago mag-journ ang 19th Congress at para maipasa ito. Until June 13 na lang mga idol kaya pa kaya? Kung hindi ito maihabol, either dahil sa kakulangan ng oras, kung marami ang magno sa panukala, kailangan itong muling ihain sa 20th Congress na magbubukas sa July 28, 2025. At dito papasok ang mga kailangan isalang-alang. Ito ay ang tight na timeline. Kapag na-refile ang panukala sa 20th Congress, they only have about 5 months, 5 buwan. 5 buwan na lang mga idol at mga kababayan bago ang schedule ng December 2025 elections. Sobrang ikli sobrang ikli para dumaan sa lahat ng proseso. Refiling committee deliberations, 3 readings dadaan pa sa 3 pagbasa sa House at sa Senate. Saka dadaan sa bicameral at pagpirma ng presidente. Ito po. Ikalawa ay kung ito ba ay magiging political priority. Kung hindi ito magiging priority bill at hindi ma-certify at as orient ng presidente, maliit ang tsansang maipasa ito on time. Baka mas abala pa ang bagong kongreso sa reorganization, committee assignments at SONA. Kasi malapit na yung SONA, sa July na yata kung di ako nagkakamali. Ito, ikatlo ay kung ang kasalukuyang preparasyon ng COMELEC, unless may bagong batas na maipasa by around September or early October, tuloy-tuloy ang preparasyon ng COMELEC. Meaning, as is ang kanilang paghanda, kung wala pa ring batas by then, tutuloy ang December 2025 election schedule. Kaya alerto, dapat tayo mga kababayan, hindi pa tapos ang laban, sabi nga. At lalo natin kailangan bantayan ang galaw ng Kongreso at paingayin ang pagtutol sa term extension at 2025 BSKA
postponement. Yan po mga idol at mga babayan. Kasi dapat yung BSKA, yung Barangay at Sangguniang Kabataan election ay dapat ginanap noong 2022. Kaso nga, pinospone, ginawang October 2023. So, yung mga nanalo noong 2023, lalabas, 2 taon lang sila naupo, kung matutuloy itong 2025 December election. Kaya yun po yung pinagtatalunan po nila. Napakaiksi 2 taon lang po yung inupo ng mga nanalo noong October 2023 kung matutuloy itong 2025 December election. So, itong panukalang batas nito, pabor ito doon sa mga kasalukuyang nakaupo. Kasi hanggang 4 years pa, kung yung sa Senado yung maaprubahan, o kung yung sa Kongreso yung maaprubahan, ay 6 na taon po na mauupo yung mga incumbent o mga kasalukuyan barangay officials. So, abangan po natin mga idol kung ano po yung kahihinatnan nitong panukalang batas na ito kung maaprubahan ba at malalagdaan ba ng Pangulo itong panukalang batas ng Senado at panukalang batas ng Kongreso. Yan po yung abangan natin mga idol at mga bayan. Dahil kung walang batas na maitayo ang Kongreso o kaya ang Senado, ay matutuloy po yung December 2025 election. Yan po yung abangan natin. Maraming salamat po sa inyong panonood, mga idol at mga babayan. God bless po at ingat po tayo lahat. Maraming salamat po.